tumayo. At pwede bang pakingitian, pakikamayan yung mga maaabot, pakibate. Happy Sunday sa bawat isa. Amen. At alam ko na binibless tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pero alam mo ba kapatid, ngayon, tayo naman yung magbibless sa Panginoon. Tayo naman yung magpapasalamat. Tayo naman yung magbabalik ng kabutihan. Amen po ba? Iningatan tayo ng Panginoon. Kaya naman, karapat-dapat lang nabigyan natin ng pasasalamat. Papuri! Paglawan natin ang ating Panginoon. Kaya kapatid, come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos. Come on, shout your praise to the Lord. Give it louder for Jesus. Give your all out to Jesus. Hallelujah! 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 Kaya naman aming Ama, ika'y pasasalamatan. Pwede ba nating sabay-sabay na ipalakpak ang kamay para sa Panginoon? Yes, Lord! Oh. Sing! Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. O Ama, Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan. Minsan pa kapatid, ikaw ang sunod. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagalak. Purihin mo ang Panginoon, kapatid! Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Oh, lulutas sa lalim ng kabutihan ng iyong ngayon. O ang lahat ng iyong mga anak, magbabalik sa iyo ang awitin. Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Oh, worship the Lord! Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Oh, lulutas sa lalim ng kabutihan ng iyong magaling. O ang lahat ng iyong mga anak, magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Pwede bang ipalakpak yung kamay para sa Panginoon, kapatid? Come on! Come on and give your worship to the Lord! Hallelujah! Puso ko sa'yo'y umaawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Masayang galak sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Tunay nga, Panginoong Yesus! Ibig at aking tampuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan, Panginoon, sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa iyong tama.
ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Masaya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Ikaw ang kaibigan, Panginoon. Aking tampuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw. Hallelujah, sa sulyong liwan ng buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, come on, isisigaw ang pangalan mo, Panginoon. Isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. You are more than enough, oh Lord. You are more than enough. Hey, come on, worship the Lord, church. Oh, oh. Pwede bang itaas natin yung kamay para sa Panginoon? Oh, oh. Jesus, you are more than enough. Oh, oh. Oh, oh. Pwede ba yung marinig yung mga boses sa mga ng Panginoon? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jesus, you are more than enough. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jesus, you are more than enough. Oh, oh. Wow, wow. Nandito ka na lang din. Ibigay mo na yan para sa Panginoon. Jesus, you are more than enough. Wow, wow. Come on, church. Wow, wow. Wow, wow. Jesus, you are more than enough. Wow, wow. You are more than enough. Jesus, you are more than enough. Wow, wow. Wow, wow. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. 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 You're more than enough, Lord. Hallelujah. Come on, give your worship to the Lord. Give your excellent worship to the Lord. Hallelujah. Worship the Lord. Come on, church. Give worship, give glory. Oh, hallelujah. 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 Yahweh. Oh, you are more than enough. Oh, karapat-dapat ka, Panginoon, sa pasasalamat at pagsamba. Salamat, Panginoon, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, hindi lang namin aalalahanin yung ginawa mo, Panginoon, 2,000 years ago, O God, kung paano mo ibinigay yung buhay mo para sa amin. But we want to appreciate, Lord, by worshiping you, O God, kung sino ka sa buhay namin, Panginoon, to declare that you are God alone, that you are our King, O God, Lord of Lords, O God. That's why we worship you for who you are, because you are great, you are good, and you are majesty, O Lord. Hallelujah.
Sapat na ang ginawa mo sa krus, Panginoon God. And God, we are here right now, Panginoon. Hindi lang para humingi ng pagpapala, Panginoon. But we are here right now, O God. Para i-appreciate, Panginoon. Para ipakita, Panginoon, kung gaano ka rin namin kamahal, Panginoon. Dahil una mo kaming minahal, O Lord. Kaya hayaan mo na mamangha kami sa pagsamba sa iyo. Huwag mo nga hayaan, kapatid, na matatapos ang pagpupuri na hindi ka nakapagpasalamat sa Panginoon. Na hindi mo na ibigay yung the best na pagsamba mo sa Panginoon. Huwag mo nga hayaan, pwede na yan na pagsamba. Give your all out sa ating Panginoon. Dahil yung buhay niya, hindi siya nang hinayang na ibinigay yung buhay niya para sa atin. Kaya pwede ba nating i-appreciate ang Panginoon? Pwede ba nating ibalik yan para sa Panginoon? Hallelujah! Kapatid, huwag mong panghinayangan ang pagsamba sa Panginoon. Huwag mo nga panghihinayangan yung lakas na meron ka, yung pagtaas ng kamay mo, yung pagsigaw, yung pag-awit para sa Panginoon. Just worship the Lord. And today, ibigay mo lahat para sa Panginoon. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, Panginoon, mangusap ka. Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangit, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Sa ligan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko kailan. Mausap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangin, pag-asa'y ikaw. Sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan
kaligtasan ko, binabalot ng iyong church. Let this be our prayer, church. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo. Ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, itataas ko, kalungan ko, sandigan ko, sandigan ang puso ko, ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko, sandigan ng puso ko, ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang. Mabubuhay sa biyaya ng Pwede mo bang ideklara yan, kapatid? pag-ibig mong kay Sa iyo, Panginoon. ganda. Ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo, ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo, ay ganda. Ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo, ikaw
Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Pinagkatipon-tipon mo ang bawat anak mo, Panginoon, to celebrate you, Jesus. To celebrate, Lord God, patuloy, Panginoon, yung kadakilaan, kabutihan mo, Panginoon. Narito kami, O Diyos, hindi lang para humingi, Panginoon. We are here, Lord God, para, Panginoon, magbigay ng pasasalamat, Lord God, bilang isa, Panginoon, as a church, O God. Nagkatipon-tipon kami for your name today, O God. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa bawat buhay namin, sa oras na ito, Lord God, na matagpuan mo kami, Panginoon, na lubusan, na nagpupuri at nag-aalay ng pagsamba at pasasalamat sa iyo. Thank you, Lord God, sa buhay na ito na ibinigay mo sa amin ngayong araw. Salamat dahil kami gising, kami ay malakas, Panginoon. Truly, it is all because of you, Lord God. Hindi namin maipagmamalaki na ito'y dahil sa amin, Panginoon. We are alive today, Panginoon. We are able, Lord God, na makatayo. May lakas kami, Panginoon. Nakapunta kami sa lugar na ito. Patuloy dahil sa pagpapala mo. Kaya maraming salamat, Panginoon. And truly, Lord God, yan palang, Panginoon, ay sapat na dahilan para hindi kami manahimik ngayon, Lord. Yan palang ay sapat ng dahilan para kami magpuri at magpasalamat na. Kaya, kapatid, kung hindi mo pa na ipagpasalamat na ikaw ay buhay ngayon, kung hindi mo na-appreciate yan, kapatid, ibigay mo yung pasasalamat sa Panginoon for the blessing of life today. Come on, give your praise to God. Hallelujah! Salamat, Panginoon, dahil kami ay malayang nakakapagtipon. Malaya kami nakakaawit sa iyo, Panginoon. Salamat, kami ay malakas. Salamat, Panginoon, dahil ang kumpleto yung mga parte ng katawan namin, nakakapagtaas kami ng kamay. May mga tinig kami, Panginoon. Lord, kaya nating tumalon, Panginoon, para i-celebrate ka, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon. So God, hayaan mo na maibigay namin sa iyo yung lahat ng pasasalamat at lahat ng pagpupuri. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, come on, church! Shout your praise! Shout your praise! Give your worship to Him! Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon! We give you praise, God! Hallelujah! Hallelujah! Yes, hallelujah! 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 Unto you, Lord, we praise, Lord God. All the glory, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, minsan pa. And Lord, sa aming pagpapatuloy sa umagang ito, continue, Lord God, to search every heart right now. Lord, prepare us, Panginoon, for your wonderful blessing today, Panginoon. Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, na magdudulot sa amin, Lord God, ng patuloy, Panginoon, na pagbabago ng aming mga puso at kaisipan. Lord God, sa mga salita mo, Panginoon, na siyang magpapalakas sa amin spiritually, Lord God. Kaya, Panginoon, hayaan mo na sa oras na ito, sa aming paglapit, Lord God, hayaan mo na maging bukas ang mga puso at isipan namin. So church, lumapit tayo ngayon sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Lumapit tayo ng intentional, maging intentional tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Lord, we humble ourselves, and God, whatever your word is today, aangkinin namin ito na personal mong salita sa amin, Panginoon. And Lord, hayaan mo, Lord God, na ito'y mamunga sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, alam namin, O Diyos, na sa bawat salita mo, Panginoon, ito'y merong pagpapala sa aming mga buhay. Kaya, Lord God, help us and give us, all of us, Panginoon, ng isang puso na natuturuan, puso na mapagpakumbaba, Panginoon. Gawin mo rin itong matabang lupa nang sa gayon, Panginoon, ang bawat salita na matatanim ay magbubunga, makita sa mga buhay namin, Panginoon, yung bunga
ng mga salita mo, Lord God. In Jesus' name, and let the power of your words, Panginoon, be alive, Panginoon, sa amin pong mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, anumang mga distractions, Lord God, sa oras na ito, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, anuman, Lord God, yung pwedeng maging hadlang, Panginoon, sa oras na ito, sa aming paikinig, maging, Lord, sa upang manifest, Lord God, yung word mo sa aming mga buhay sa oras na ito, Lord, winawasak po namin, hinahawi po namin lahat, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, only your Holy Spirit we allow to move and to work sa amin pong kalagitnaan. We welcome you here. We acknowledge your power. We acknowledge you, Holy Spirit. Ikaw po ang siyang manguna. Ikaw po ang siyang mangusap, Lord God, sa aming mga buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, gamitin mo po ang iyong lingkod, Lord God, na mag-share ng salita mo, Panginoon. Pour out double portion of your anointing. Gamitin mo po siyang instrumento mo, Panginoon, to speak of your word. O God, with power, with courage, with boldness, Panginoon. Lord, ang bawat anak mo, O God, ay mga tuto, Panginoon. Gayon din, mapagtibay yung pananampalataya sa iyo, O God. In Jesus' name. Once again, Lord God, angkinin namin ang mga salita mo, Panginoon, na salita mo na ikaw mismo ang nagsasalita sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, maraming pong salamat sa oras na ito. Ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang katagumpayan. Inaangkin na namin ngayon pa lang ang pagpapala ng mga salita mo, Diyos. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, maparangalan ka sa buong oras na ito sa aming pagkakaupo, Lord God. Ikaw lamang po ang siyang mapapurihan. Hallelujah! Salamat, Panginoon. We claim the victory sa oras na ito. Kaya minsan pa, Lord, sa iyo po ang lahat ng karangalan. Tanggapin mo ang lahat ng pagsamba at pagpupuri. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Ama. Dakilain ka sa iyong lahat ng pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Pong masaya na gumising. Amen. Sino po ang masayang masaya sa buhay? Amen. Hallelujah. Sabi nga kailan daw po ang huli mong halakhak na pinakamasaya? Pinakamasayang tawa. Pinakamasaya, yung walang halong dalamhati, yung walang halong kalungkutan, nakagalakan. Ayan. Sige po. Sabi po dyan may tanong. Ang tanong po, what is the popular goal of every generation, of every age, and every walks of life? Ayan. Ano daw ang pinakasikat, pinakatanyag, na layunin, hangarin, minimithi, ninanais, ng lahat ng henerasyon, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng uri ng antas ng buhay. Ano daw po yung pinakahahangad ng tao, pinakasikat na ninanais, pinakagustong-gusto na ginugusto ng tao? Kapayapaan. Ano pa po? Sabi kanina yumaman. Ayan. Kapangyarihan.
Lord, hindi ka lang ng pag-ibig ko siyang ito. Sa iyo ang pangalan at kalooban. Sabi nga natin kanina, ano daw po yung pinaka-goal, pinaka-hinahangan, pinaka-linanahin, pinaka-ginugusto ng tao sa buong mundo. Wala ito po sa bago. Kapangyarihan, kasikatan, kalinuhan, meron na siya. Pero, nagtapos sa kanyang buhay na, kinamumian niya ang buhay. Ano daw po sabi niya sa Ecclesiastes chapter 2, verse 17? Sabi niya, so I hated life. Matindi. Sabi niya, so I hated life because the work that is done under the sun was grievous to me. Ayan. Na lahat ng ginagawa sa ilalim ng mundong ito, ng buhay sa mundong ito, sabi niya, ito'y nagdulot sa kanya ng matinding dalamhati. Matinding kalungkutan. Imagine niyo po lahat nandun na sa kanya, pero matinding kalungkutan dinulot. Lahat nandun na. Kapangyarihan, katanyagan, lahat ng kayamanan. Lahat ng ginugusto niya, nagagawa niya, nakukuha niya. Pero, sabi doon sa salita ng Panginoon, he ended up, he hated life. Kinamuhian niya. Sabi niya doon, all of it is meaningless. Chasing after the wind. Lahat sinabi niya na lahat meron na siya. Pero hindi pa rin yung nagdulot sa kanya lang buhay, maginhawang buhay, masayang buhay na hinahangad ng lahat ng tao sa mundong ito. Lahat mayroon na siya. Pero nang tapos siya na, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng pagkamuhi sa buhay. Dahil sabi niya, lahat ng bagay na mayroon siya sa mundong ito, sabi niya, ay walang kabuluhan. Para daw siyang naghabol sa hangin. Mahabol po ba natin ang hangin? Hindi. Kaya para sa kanya, walang kwenta ang mayroon siya na natamo sa buhay. Ano ba ang natamo na meron si King Solomon? Ano ba yung kanyang natamo? Bakit hate na hate niya ang buhay? Bakit kinamuhuyan niya ang buhay? Bakit susuklaman niya ang buhay na mayroon siya sa mundong ito? So ito po yung evaluation ni King Solomon sa buhay. Makikita po natin dyan in Ecclesiastes chapter 1 verse 13. Ano pong sabi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 13? Sabi niya, I applied my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens. Sabi niya, lahat siniyasat niya na. Lahat, inaral niya na. Sabi ni King
Solomon, sabi niya, siniyasan ko at pinag-aralan mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. At nakita kong ang tao ay itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Yun yung nakita niya. At ano pa po? Ang nakita niya, verse 16 ng chapter 1, verse 70, sabi niya, I said to myself, look, I have increased in wisdom more than anyone who has ruled over Jerusalem before me. I have experienced much of wisdom and knowledge. At hindi karanasan niya. Wala pa sa kalingkingan ni Einstein to. Kung matalino si Einstein kasi napag-aralan niyang atom, mas matinding talino ang mayroon. Sige, Solomon, matindi ang talino meron siya, matinding dudong ang meron siya. But, sabi nga, na malungkot na katotohanan, he ended up, he hated life. Sabi niya, verse 17, then I applied myself to the understanding of wisdom and also of madness and folly. But I learned that this too is a chasing after the wind. Sabi nga, lahat pinag-aralan niya na. Lahat ng karunungan, pinag-aralan niya. Lahat ng kaalaman, pinag-aralan niya. Pati kapubuhan at kabangbangan, pinag-aralan niya. Tayo sa mundong ito, pinag-aralan natin, puro karunungan, di ba? Paano maging marunong, paano maging matalino. Pero si King Solomon, pinag-aralan niya pati ang mga kabangbangan. Pati ang mga kapubuhan, pinag-aralan niya. Sa atin yun sa Tagalog, basahin natin verse 16, 17, sabi niya, sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko higit sa sinuman, higit sa sinundan kong mga kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kabangbangan, ng katalinuhan at ng kapaliwan. Sabi niya, ngunit napatunayan ko, ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Lahat pinag-aralan niya na, katalinuhan, karunungan, kabangbangan, kahangalan, lahat pinag-aralan niya na. Pero nung sabi niya, lahat ng iyon ay para lang daw siya naghabol sa hangin. Pag-ihira. Kumbaga makikita natin na yung mga nagnanais maging matalino sa mundong ito, darating pala ang punto. Sabi ko kanina, darating pala ang punto magiging baliw na sila. Amen? Kasi lahat pala ng bagay na yon para lang daw na hahabol sa hangin. Na evaluation ni King Solomon na sinasabi niya na education ay hindi makapagdudulot sa kanya ng masaya, maayos, at maginhawang buhay. So King Solomon's evaluation of life, education or better life or good life is not found in education. Yes. Kahit anong talino, kahit anong tulong, lahat nga sabi niya kanina sa salita ng Panginoon, pinag-aralan niya na lahat ng karunungan, lahat ng kaalaman, lahat ng kabangbangan, pinag-aralan niya na. Lahat ng kabaliwan, pinag-aralan niya na. Tayo nga, hindi natin naranasan mag-aral ng kabaliwan, di ba? Hindi natin naranasan mag-aral mo tungkol sa kahangalan. Pero siya, pinag-aralan niya lahat yun. Pero dumating siya sa punto na ang buhay, ang magandang buhay, ang maayos na buhay, ang matiwasay na buhay ay hindi natatagpuan sa pag-aaral, education ng mundong ito. Yun yung kanyang evaluation. Ano pa po? In verse 18 ng chapter 1, sabi niya, for much wisdom come much sorrow. Ito pala ang dulot kapag matindi, kapag higit na, kaalaman na, karunungan na ang kanyang matamo sa buhay. Ito pala yung dudulot. Kaya pala, kahit na sobrang talino na, hindi niya matanggap na hindi siya nakapasa sa board exam. Kaya siya ay nagpakamatay na lang. Kasi ito palang dulot, for with much wisdom come much sorrow. The more knowledge, the more grief. Sabi ng salita ng Panginoon, yun yung
evaluation, pagsiyasan ni King Solomon. Na kahit ano man daw pag-aaral ng tao sa mundo ito lang daw ang matatamo niya. Sabi doon, ang matatamo niya ay much sorrow. Kasi sabi niya, habang lumalawak ang karunungan, ay tumarami ang alalahanin. At habang tumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapit-hatian. Kaiba sa hinahangad ng tao na inakala nila, kapag matindi na yung pinag-aralan nila, nakailang degree na sila, pero ito palang ibubungan. Puro kalungkutan, puro kapit-hatian. Kaya, evaluation ni King Solomon na kahit anong pag-aaral ng isang tao, kapag wala sa Panginoon, hindi niya matatagpuan ang maayos na buhay. Hindi niya mahahanap ang masayang buhay sa mundo ito. Ayan. So, ano pa po? Sabi ni King Solomon, ano po yung evaluation niya? In verse 14, chapter 1, sabi niya, I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and fixation of spirit. Lahat na, in-apply niya na. Lahat ng pag-aaral, in-apply niya na. Sabi niya, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sabi niya dito, it is all vanity and fixation of spirit. Ito'y nagdulot lang sa kanya ng pagkayamot, pagkabalisa sa buhay. Yung lahat-lahat ng kanyang mga gawa. Kaya sabi niya, ito yung kanyang accomplishment. Ito yung sinabi niya na, sabi niya, na ang magandang buhay, ang maayos na buhay ay hindi matatagpuan sa mga accomplishments sa buhay. The good life is not found in great accomplishments. So ano po ba accomplishment na natamo natin? Ano po ba yung natapos natin? Ano po ba yung na-acquire natin na accomplishment sa buhay? Ang accomplishment na na-acquire ng mundong ito, hindi makakadaig sa accomplishment na mayroon si King Solomon. Kung may ipagmamalaki, si King Solomon may ipagmamalaki. Pero, sabi sa salita ng Panginoon, he ended up life, hated life. Nagtapos siya ng buhay na kinamuhian niya ang buhay. Walang kasiyahan, puno ng kalungkutan yung kanyang buhay. Ano po ba yung accomplishment na natamo ni King Solomon? So ito po yung mga accomplishment niya. Na itong mga accomplishment na ito, hinanap niya ang masayang buhay, hinanap niya ang maayos na buhay, hinanap niya ang matiwasay na buhay, mapayapang buhay, pero itong lahat ng ito ay hindi nagdulot sa kanya ng better life. Mas masayang buhay, mas maayos na buhay, mas maginhawang buhay. Hindi ito nagbigay sa kanya. Ano po ba yung accomplishment niya? Sabi nga po dyan, King Solomon was anointed as a king. Nung matanda-matanda na ang kanyang amang hari na si Haring David, siya na po ay inanoint bilang isang hari ng Israel na papalit kay King David. So siya po yung naging hari. Yan po yung isang accomplishment niya. Diba? Tayo nga sabi ko nga kanina, upong prinsesa lang at upong prinsipe sa bahay na walang ginagawa, hahainan lang ng pagkain, at pagtapos linisin ng kinainan, great accomplishment na yon. Na mamuhay ka na isang prinsesa, isang prinsipe sa bahay, bilang isang karaniwang tao. Pero si King Solomon, he is anointed as a king. Pero hindi yun nagdulot sa kanya ng kasiyahan. A better life. Ano pa? Ano pa yung accomplishment niya? Sabi nga, King Solomon, God gave him wise and discerning heart. Kasi nag-reveal sa kanya ang Panginoon through dreams. Sabi doon na pinapili siya kung ano yung ninanais niya. Karunungan, kayamanan, or katanyagan.
So, ang pinili niya, hindi kayamanan, hindi katanyagan, kundi karunungan. Kaya pinagkalooban siya ng Diyos ng karunungan, higit sa karunungan ng lahat ng tao sa mundo. Ito, binigyan siya ng Diyos ng wise and discerning heart. At ano pa po, yung mga accomplishment na natamo ni King Solomon, pero hindi ito nagdulot ng masayang buhay sa kanya. He is a successful merchant. Matagumpay siya na businessman. Na noong panahon, hindi pa uso yung kalakalan sa dagat. Pero siya may mga barko na naghahatid ng kanyang mga kalakal papunta sa kanya at papunta doon sa mga bansang kanyang kinakalakal. So, imagine niyo po kung gaano ito tagumpay sa buhay si King Solomon. Sabi nga, he established and developed trade links with other countries which lead to economic prosperity in Israel. Meron siyang trade links. Di ba ngayon? Pakita nga lang yung ating product. May insekto, balik-balik agad. Di ba? Ano na daw yan siya? Bagsak na daw yan sa quality. Di ba? Naalala niyo yon? Na yung may in-import tayo sa ibang bansa, tapos na-inspect nila, may insekto lang, tapos binalik kasi failure na. Pero ito si King Solomon, meron siyang good relationship sa iba't ibang mga bansa. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag natin na nakapag-establish siya at nakapag-develop siya ng trade links sa iba't ibang mga countries para magkaroon siya ng matagumpay na hanap buhay. So imagine niyo na, siya po'y hari. Siya binigyan ng karunungan ng Panginoon, higit sa karunungan ng lahat ng tao, at siya po ay isang matagumpay na negosyante. Pero lahat yan, hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan sa buhay. Hindi nagdulot sa kanya ng kaayusan sa buhay, ng kaginhawaan sa buhay. Kasi, sabi niya doon sa verse 17 kanina, he ended up life, hated life. Nagtapos siya sa buhay na kinamuhian niya ang buhay. Ano kaya ang dahilan? Bakit kinamuhian niya ang buhay? Sa mga susunod nating pag-aaral, malalaman natin yan. Sige, ano pa po? Ano pa po yung great accomplishment ni King Solomon? Sabi nga, King Solomon built, sige labas natin, built the magnificent Lord's temple in Jerusalem, which housed the Ark of the Covenant. Nagpatayo siya ng templo ng Diyos na halos ang lahat ng gamit sa loob ng templo ng Diyos ay puro ginto. Dahil sa panahon na yan, matindi yung kayamanan ni King Solomon. Walang katulad na kayamanan sa buong mundo. Kaya nung pinatayo niya yung templo ng Panginoon, lahat ng kasangkapan doon, puro ginto. Kaya nga sabi ko nga, ilan na ba yung naibigay natin para sa pagtayo sa gawain ng Panginoon? Higit milyon na ba? Kung si King Solomon magmamalaki, si King Solomon may ipagmamalaki. Kasi nakapagpapatayo siya ng maganda. Higit pa sa maganda na iniisip natin na templo ng Panginoon sa kanyang kapanahunan. Pero lahat yan ng accomplishment niya ay hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan sa buhay. Ano pa po ang mga accomplishment niya? Sige, another. Sabi nga, he authored 3,000 proverbs and composed 1,005 songs. So imagine niyo po, ano? Makata pala to si King Solomon. Di ba ngayon? May dalawa ka lang na makata na tanyag, sikat ka na. Pero si King Solomon, nakagawa siya ng 3,000 proverbs. At nag-compose pa siya ng mga awitin na 1,005 songs. Lahat yan, masasabi natin na triple o higit pang triple na platinum. Sino pa ba ang nakakuha ng quadruple?
Sino ba? Ano pa bang pinakamataas dyan na pole? Quadruple? Ano pa yung sunod? Poligano? Yung pinakamataas na, si King Solomon po, pinakamataas na. Kasi yung kanyang sinulat ay isinulat sa Biblia na lahat ng tao ay makakabasa, makakaawit. So imaginein mo, diba? Matinding accomplishment niya. Pero yun lahat ay hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Ano pa? He was a botanist and biologist. Pag binasa po natin dyan ang chapter 4, verse 33. Hindi ko yan kanina nabasa. Sabi dyan sa 4:33 ng First King. Basahin natin. Lahat daw po ng gumagapang, lahat ng uri ng hayop. First King chapter 4. Verse 33. Sabi dito, sa 1 King chapter 4, verse 33, nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman, mula sa cedar ng Libanon hanggang sa hisubong tumutubo sa pader. Pambihira, pati lumot, pinag-aralan niya pa. Lahat. Naipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa. Gayon din ang tungkol sa mga ibon at mga isda. Matindi. Sino nakatamo niyan? Ni isang scientist, wala pang nakagawa niyan. Amen? Siya lang. Binigyan ng Panginoon ng kakayanan na magawa niya lahat. Pero sabi niya, he ended life, hated life. Hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Bagkus, puno pa ng kapighatian. Lahat inaral niya na, pati kaliit-liitan na mga insekto, na mga hayop, mga halaman. Tayo nga, isang halaman lang siya. May isang halaman, kilala tayo. Pero hindi natin alam kung ano yung mga scientific name. Marahil si Solomon, alam na alam niya lahat yun. Kasi siya ay nagiging botanist and biologist. Diba? Saan ka makahanap nun? Chemist ka pa nga lang. Diba? Sobrang magmamalaki na kasi pinag-aralan mo lahat ng ganito. Pero yung kanya, pinag-aralan niya lahat ng tanim, lahat ng hayop, sa lupa man o sa dagat. Pinag-aralan niya. Pero sabi niya doon, lahat yan hindi nakapagdudulot sa kanya ng kasiyahan. So imagine natin gaano kalungkot yung buhay niya. Amen? Kaya praise God, kahit wala ka ngayon, masaya ka. Amen? Masaya ka ba talaga? Amen. Tunay nga ba? Amen. Talaga lang ha? Masayang-masaya ka talaga ha? Pag-uwi sa bahay, malungkot na naman. Diba? Si King Solomon, lahat nandyan na. Pero hindi pa rin siya masaya sa buhay. Pighati pa rin ang dulot sa kanya. Sabi niya doon, he owned 1,004 chariots and 12,000 horses. Sa panahon na yan, yung ganyang mga weapons sa pakikipagdigma, mga submarine na yan ngayon natin. Mga sa mga, ang tawag nito, mga aircraft na matitinding malalaki, na nagkikerry na lang mga missiles. Matindi na yung kanyang mga armas sa panahon na yan. Kung sa panahon natin ngayon, mga matitinding weapon na yan. Yung kanyang mga weapon. Kaya nga walang matapang na hari sa panahon niya na nakipagdigma sa kanya. Kasi takot lahat sa kanya. Dahil sa kanyang matinding kapangyarihan. Pero lahat yan, hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan sa buhay. Bagkus kalungkutan pa. Ano pa po yung kanyang mga achievements sa buhay, accomplishments sa buhay? Sabi doon, he received 666 talents of gold yearly. Pamakan mo yun, no? Yearly. Tayo nga ni isang ginto, wala. May ginto ba tayo ngayon?
Siya, sabi niya, 666 talents of gold yearly. Ayan po yung mga verse. Basahin niyo na lang yan. In 1 King chapter 10 verse 14. Pag i-convert natin sa onces, 730,000 onces. Pag i-convert natin sa kilo, ilang kilo yan? 23,310 kilo per year. Matindi. Lahat ng ginto, kanya na. Kasi may trade siya, may link siya sa lahat ng bansa sa buong mundo. So lahat ng kayamanan napunta sa kanya. Pero sabi doon, hindi pa rin nagdulot ng kasiyahan sa kanyang buhay. Kaya ang tao ngayon, di ba, kakarampot na ginto, di ba, na dinudumog. Pero siya, maapaw na yung ginto, pero hindi pa rin siya masaya. So imagine niyo po kung gaano kalungkot yung buhay niya. Amen? Makaranas na po ba kayo niyan? Lungkot ang buhay, nandyan na lahat? Sagana na lahat? Na-acquired mo na lahat? Mayroon ka na lahat? Lahat ng ginusto mo, nagagawa mo, nakakamit mo, pero hindi ka pa rin masaya? Siya mayroon. Pero hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Bakit kaya? Ano kaya problema? Bakit di siya masaya? Sa sunod, pag-aralan natin yan. Ano pa po yung accomplishment niya? Mga great accomplishment niya. Sabi niya, King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. Kaya nga walang makipagdigma sa kanya eh. Kasi tactics pa lang ng kalaban, alam niya na eh. Dahil lahat ng kayamanan meron siya. Kung sa pakikipagdigma lang, handa siya. Kasi ang panustos para sa pakikipagdigma, mayroon siya. May karunungan siya, paano talunin ng kaaway. Pero lahat yan, hindi nagdulot kay King Solomon ng kasiyahan. Bagkos kalungkutan. Ano pa po yung accomplishment niya? Sabi diyan, he wrote 3 books of the Bible. Song of Songs, Proverbs, and Ecclesiastes. Ang dami niyang sinulat. Hanggang ngayon, binabasa pa. Pero sabi nga, ito'y hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Hindi nagdulot sa kanya ng kaayusan sa buhay. Bagkus puno pa ng kapighatian. Puno siya ng kapighatian sa buhay. Hindi siya masaya. Kaya sinabi niya, he hated life. Kinamuhian niya, kinasusuklaman niya ang buhay. Kasi sabi niya doon, kahit anong dunong niya, kahit anong talino niya, ang napala niya lang pala, puro pighati, puro dalamhati. Pero ang tao, di ba, nagkukumahog. Gusto maging top. Sabi ko nga, hindi masama ang mag-aral at gusto maging top. Pero kung nag-aral at naging top na wala ang Diyos, wala si Kristo, parang si Solomon din. Walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng karunungan. At ano pa po? Ano pa po yung mga achievements niya? In his entire reign as a king, sabi doon, no enemy even dared to attack King Solomon. Wala sa buong buhay niya na siya'y naghari. Wala ni isa man lang na nangahas na makipagdigma kay King Solomon. At ano pa pong meron siya? Meron siyang harim. Doon sa harim, doon yung inaalagaan lahat ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ilan daw asawa niya at mga concubines niya, lingkod ng asawa? 700 wives and 300 concubines. Pag binasa po natin yung Mangangaral, chapter 2, verse 8, sabi niya doon, nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. Lahat ng ninanais ng tao. Sabi niya, wala nang hahanapin pa ang isang lalaki
lalo na kung tungkol din lang sa babae. So lahat meron siya. Pero lahat yon ay hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Sabi ko nga kanina, yung asawa niya 700, yung concubines niya, lingkod niyang asawa 300. So ilan ang araw natin sa isang taon? 365, kulang pa. Pero lahat yon ay hindi nakapagdulot sa kanya ng kasiyahan. Lahat ng ginusto ng lalaki, sabi niya, nandun na. Pero lahat yon hindi nagbigay kasiyahan kay King Solomon. Kaya mayroon talagang problema. Ano yung problema? Sa pag-aaral natin, tutuklasin natin. Bakit hindi naging masaya si King Solomon? At ganun din ang mga tao, meron o wala, hindi masaya. Bakit kaya? Anong problema? Alamin natin yan. Secret mo na ngayon. Amen? Sige, next. Sabi dyan, so, yun po yung sinabi ni King Solomon, evaluation niya sa buhay, that better life is not in great accomplishments. Hindi doon natatamo, hindi niya natatagpuan sa great accomplishments. Yan, hindi nakapagbubusog, hindi nagbibigay kasiyahan sa kanya. Kailangan natin to, sabi nga, pero itong lahat ay hindi magbibigay ng kasiyahan. Katulad ni King Solomon. Lahat nandyan na, pero hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan sa buhay. Ano pa po? Yung evaluation niya sa buhay, sabi dyan sa Ecclesiastes chapter 2, verse 2, sabi niya, I said to myself, come now, I will test you with pleasure to find out what is good, but that also provide to laughter, I said, is foolish. And what does pleasure accomplish? I tried cheering myself with wine and embracing fully, my mind still guiding me with wisdom. Inaliw niya na lahat ng sarili niya, pero wala pa rin nag-asiyahan. Sabi doon sa verse 2, sabi niya, sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko, ito ang pinakamainam na dapat gawin ng tao. Sa maikling panahong ilagi niya sa mundong ito. Pero pagdating doon sa verse 18, sabi niya, wala ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito ay maiiwan lamang sa susunod sa akin. Kaya makita mo lahat, ginawa niya na para sumaya, para magbigay kasiyahan sa kanya, kaayusan sa buhay, pero hindi pa rin nagdulot ng kasiyahan, kagalakan, satisfaction sa buhay. Kaya sabi ni King Solomon, sabi niya, that good life or better life is not in pleasure. Para lang daw siyang naghahabol sa hangin. Para lang daw siyang naghahabol sa langit. Sa hangin, I mean. Sabi niya, ang magandang buhay ay hindi natatagpuan sa kasiyahan. Kahit anong nakalalasing na inumin o drugs o anumang mga bagay ay hindi nagbibigay o nagdudulot sa kanya ng kasiyahan, kahit babae. Walang nakapagdudulot kay King Solomon ng kasiyahan sa buhay. Bakit kaya? Ano ang problema? Ayan. Alamin natin yan next week. Ano pa po? Yung evaluation ni King Solomon. So, good life is not in pleasures. Ano pa? Sabi dyan sa Ecclesiastes chapter 2, verse 4 to 9, sinabi niya, I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water groves of flourishing trees. So matindi, no? Naglagay siya ng reservoirs para lang magdilig sa kanyang mga pananim. I brought male and female slaves and have other slaves who were born in my house. I also own more herds and flocks. Marami siyang mga alagang hayop. Herds and flocks, ibig sabihin, ang dami niyang kayamanan. More than anyone in Jerusalem before me. I amassed silver gold. Ang dami niyang nalikom
silver and gold for myself, and the treasure of kings and provinces. I acquire male and female singers and harem as well, the delights of a man's heart. So yun yung harem, doon inaalagaan lahat ng mga magagandang babae para ibigay kay King Solomon. Pero lahat yon ay hindi nagdulot kay King Solomon ng kaligayahan sa buhay, ng satisfaction sa buhay. Lahat meron na siya, pero hindi nagdulot ng satisfaction at kasiyahan sa buhay niya. Sabi niya, I became greater by far than anyone in Jerusalem before me. In all this, my wisdom stayed with me. Yet, when I surveyed, nung in-evaluate niya na, sabi niya, yet when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, sabi niya, everything was meaningless. Sabi niya, lahat walang kwenta, walang kabuluhan. Sabi niya, it's like chasing after the wind. Sabi niya, nothing was gained under the sun. Imaginein mo, lahat nandun na sa kanya. Lahat ng ginusto ng tao sa mundong ito, nandun na sa kanya. Pero ang sabi niya, walang kabuluhan lahat, wala akong natamo. Matindi. Ni kasiyahan, hindi nagdulot sa kanya. Ni maayos na buhay, hindi nagdulot sa kanya. Kasi may problema. Alamin natin yan. Ano po yung problema niya? Kaya sabi nga, ito yung evaluation ni King Solomon. Sa buhay, sabi niya, better life is not found in possessions. Ano man ang meron siyang natamo sa buhay, hindi niya natagpuan ang mas masayang buhay, mas maginhawang buhay, mas maayos na buhay. Hindi niya nakamit yon. Kaya nga sinabi niya doon sa chapter 2 ng Ecclesiastes, verse 17, sabi niya, he ended life, hated life. Nagtapos siya, na kinamuhian niya, kinasuklaman niya ang buhay. Pero nandun na lahat sa kanya. Pero hindi pa rin siya masaya sa buhay. Ano kaya yung problema? Bakit kaya hindi masaya si Solomon, si King Solomon? At bakit ang mga tao sa mundong ito hindi pa rin masaya? Meron o wala, hindi sila masaya. Ano kaya ang problema? Alamin natin yan. Bakit hindi masaya ang tao sa mundong ito? Mayroon o wala, hindi sila nakontento, hindi sila masaya. Bakit? Ano yung problema? At ano din yung problema ni King Solomon? Lahat nandun na sa kanya. Lahat ng ginusto ng tao sa buong mundo nandun na sa kanya. Pero hindi pa rin siya masaya. Bakit? May problema. At alamin natin yung problema sa sunod nating pag-aaral. So si Solomon, ito yung evaluation niya. Ang good life, hindi matatagpuan sa education. Ang mabuting buhay, hindi matatagpuan sa great accomplishment. Ang good life, hindi matatagpuan sa pleasures. Ang mabuting buhay, hindi matatagpuan sa lahat ng pag-aari na mayroon ng tao sa mundong ito. Kaya ito yung conclusion niya sa buhay. Sabi niya, Solomon's conclusion of life. Sabi niya in Ecclesiastes chapter 4, verse 2. Sabi niya, and I declare that the dead who had already died are happier than the living. Pambihira. So, imaginin niyo po gaano kalungkot ang buhay na meron si King Solomon. Kung malungkot ka ngayon, higit na malungkot si King Solomon. Amen? Malungkot na malungkot siya. Kasi mas binati niya pa yung patay na mas masaya daw kaysa sa mga buhay. Sabi niya, and I declare that the dead who had already died are happier than the living who are still alive. Saan ka nakakita ng taong nagsasabi ng ganun? Lahat ng meron sa mundo, mayroon na siya. Lahat ng natamo niya sa mundong ito, mayroon na siya. Pero nagsabi siya na masigit pa daw masaya ang mga patay kaysa sa mga buhay. Bakit kaya? Bakit kaya nasabi niya yun? Higit bang masaya ang mga patay kaysa sa mga buhay? At nasabi niya, but better than both is the one who has never been born. Sabi niya, masigit na masaya
Sabi niya, yung hindi pa isinilang sa mundong ito. Matindi yung kanyang conclusion sa buhay. Masigit na masaya ang mga patay kaysa sa mga buhay. At higit na mas masaya ang mga hindi pa sinilang sa mundong ito kaysa sa mga sinilang. Bakit? Anong problema ni King Solomon? At anong ang problema ng lahat ng tao? Bakit hindi masaya? Sabi niya, but better than both is the one who has never been born, not seen, that is under the sun. Masaya pa ang mga patay kaysa sa mga buhay. Mas masaya pa daw yung hindi isinilang kaysa sa mga isinilang na nakita nila yung kasamaan ng mundong ito. Kaya kapatid, kung malungkot si Solomon na nandyan na ang lahat, sabi nga, ikaw na kung ano ang meron ka ngayon, pero masaya ka, praise the Lord. Amen? Amen. Kasi si King Solomon, lahat meron na siya. Lahat na-acquire niya na, natamo niya na, pero hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Kasi may problema. At alamin natin next week. Ano yung problema ng tao? Bakit hindi siya masaya sa buhay? Hindi sa kawalan. Hindi rin sa karangyaan. Malalaman natin next week. Ano yung problema ng tao? Pwede kayo mag-guessing na dyan. Yan. Pwede kayo mag-search. Ano yung problema ng tao? Bakit hindi masaya ang buhay? Maging si King Solomon. Kinamuhian niya ang buhay. Sinabi niya nga, masigit pa daw masaya ang mga patay kaysa sa mga buhay. Masigit pa daw masaya ang mga hindi isinilang. Masigit pa daw na mapalad ang hindi isinilang kaysa sa mga taong isinilang na nakita ang kasamaan ng mundong ito. Next week, babalik po tayo at aalamin natin ano ba ang nagbibigay kasiyahan sa tao. Amen? At ano ba ang pwedeng magbigay kasiyahan kay King Solomon. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. At habang inaawit natin yung awiting ito, let us connect with our God. Amen? Huwag nating hayaan maputol yung ating connection, yung ating closeness sa Panginoon. It is because siya lang ang magbibigay sa iyo at sa akin ng tunay na kasiyahan. Amen? Sige po, let us sing. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. At kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. At kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay,
kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. At kung si Kristo ay wala pa sa iyong huling pagkakataon, kapatid, para kang isang tupang kayamanan at kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. At kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kung si Kristo, at kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. At kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Amen. Kapatid, nandyan na ba talaga si Kristo sa buhay mo? Tunay bang pinaghahari mo na siya sa buhay mo? Sa umagang ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Kung nais mo maging masaya sa buhay, kung nais mo maging maayos sa buhay, tiyakin mo, kapatid, na talagang si Kristo na yung naghari sa buhay natin. Tiyakin natin na si Kristo na yung Diyos ng buhay natin. Tiyakin natin na si Kristo na ang nasusunod sa buhay natin. Kasi hanggat hindi si Kristo ang naghahari sa buhay natin, walang kasiyahan. Hanggat hindi si Kristo ang nakaupo sa buhay natin, walang kasiyahan. Kaya ang Diyos, ini-invite ka niya ngayon. Nais niyang matiyak sa buhay mo ang kasiyahan. Kaya huwag mong hayaan na hindi siya paghariin, na hindi siya paupuin sa buhay natin. O Panginoong Jesus, sa iyong pangalan kami nagsusumamo sa Ama. Mahabag ka. Pagharian mo kaming lubos sa aming mga buhay. Makiusap ka sa Panginoon, kapatid. Yan bang kalungkutan mo? Hinahanap mo sa mundo ang kasagutan para maging masaya ka? Hinahanap mo sa tao para maging masaya ka? Ang Diyos po, iniimbitahan ka niya ngayon. Kung paghahariin mong tunay si Kristo sa buhay mo, mararanasan mo ang tunay na kasiyahan, maayos na buhay. Buhay na kasiya-siya. Kaya Ama, patuloy po kaming naninikluhod sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tunay mo po kaming pagharian. Tulungan mo kaming, ikaw na po ang maupo na hari ng aming buhay. Ikaw na po ang maupo na Panginoon at Diyos ng aming buhay. Huwag mo pong hayaan na pagharian namin ang buhay na ito. Huwag mo pong hayaan na maging Panginoon kami ng buhay namin. Dahil alam namin, O Diyos, ang dulot nito ay kalungkutan sa buhay. Kaya Ama, nakikiusap po kami. Tulungan mo po kami, Lord God, na tunay ngang paghariin namin si Kristo bilang aming Panginoon, aming Hari, aming Diyos ng aming buhay, O God. Upang sa gayon, Panginoon, hindi namin sapitin ang sinapit ni Haring Solomon, O God, na nandun na ang lahat,
pero wala pa rin kasiyahan sa buhay. Kaya Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Nais namin makantan ang buhay na kasiyasiya, ang buhay na ganap, ang buhay na hinahangad mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Katulungan mo po kami, pagharian kami ng lubos ng Panginoong Hesus sa aming mga buhay. O God, patuloy namin sinusuko ang buhay na ito sa iyo. Tulungan mo, pagharian mo ito. Pangunahan mo ito. Ikaw ang masunod. Ang kalooban mo ang siyang matupad sa bawat mga buhay namin, O Diyos. Salamat, Ama. Tulungan mo kami malakaran ang buhay na masaya, ang buhay na kasiyasiya, ang buhay na hinangad mo sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, today is our communion day. Ito po'y pagsariwa, pag-alaala sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus upang tayo magkaroon ng kasiyasiya at masayang buhay. Kaya sa bawat pag-alala natin ito, sineselebrate natin ang masayang buhay na meron sa Panginoon. Amen? Sabi sa salita ng Diyos, sige po, itaas po natin ang bread. Sabi nga, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Ama, salamat sa buhay na kasiyasiya na bigay mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat sa buhay na walang hanggan na aming natamo dahil sa Panginoong Hesus. Kaya naman, Lord, sa iyo kami lubos na maghahandog ng buhay at magpapasalamat. Salamat, Ama. Sige po, kainin natin na may pasasalamat sa ating mga puso. Taas din po natin yung kopa. Sabi sa salita ng Panginoon, in the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. Father God in heaven, maraming salamat sa dugo ng Panginoong Hesus na inalay mo doon sa krus upang hugasan ang aming mga kasalanan. Upang sa gayon, Lord, magkaroon kami ng buhay na kasiyasiya, buhay na ganap, buhay na masaya na hinahangad mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa banal mong dugo na siyang naglinis sa bawat mga kasalanan namin. In Jesus' name, let us partake with thanksgiving. Sige po tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo at sa gawa ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Patuloy mo po, Lord God, lagyan ng kagalakan ang bawat mga puso namin sa pagsunod sa kalooban mo at sa iyong mga salita. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ito po tayo tumayo. Ibalik natin yung palakpak, yung papuri, parangal, pagsamba, pagluwalhati sa Diyos na buhay. Dakila ka, Ama. Sambahin ka. Purihin ka ng lahat ng nilalang. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ika'y pararangalan, ika'y luluwalhatiin. Dakila ka sa lahat. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Sige po, tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all.